Ayan, hello mga katipuneros, mga Pininvestors around the world. Ito muli ang inyong lingkod, VJ Double D. Ito na po ang DST number 49. Ang ating DST number 49 ngayon is very basic lang naman, no? Pero madalas kasi tinatanong to ng mga, lalo ng mga technical na tao, no? Yung mga engineers, architects, may mga karanasan sa construction business. And yung typical na kababayan na gusto lang niya malaman yung mga tinatawag na easement o setback na tinatawag, no. So, una muna i-define muna natin ano ang tinatawag na setback o easement. Kasi minsan baka mamaya, alam mo yun, tinanong ka ng isang kliyente, lalo na kung ito nga ay nasa technical field, no. So, yan ay larangan niya, no. Baka mamaya magtaka, ano yung tinatanong ni sir na easement? Ano ba yun? Easement, setback, ano kaya yun? So ito i-define natin ngayon. Para at least naman medyo kahit pa paano nakakasagot din tayo, nakakasabay tayo sa kanilang mga inquiries, no? So at nasasagot natin. Ito lang siya, ganito lang siya kasimple mga katipuneros, mga Pininvestors. Ano yung tinatawag na setback o easement? Nakita niyo yung ano doon, no? Yung tao doon, no? Yun, no? Ganyan-ganyan pa siya, no? Kasi more or less, ang 1 meter, mga ganyan yan, 1 meter, no? So 2 meters is dalawa, ganyan, no? So parang sinusukat niya ngayon kung gaano kalayo yung distansya niya sa kapitbahay niya, no? Gusto niya medyo malayo yung setback niya doon sa kapitbahay niya. So yun yung tinatawag na setback o easement, yung space between your house papunta doon sa property line mo. Plus din yung syempre nakikita natin, compute na natin ngayon kung gaano kalayo yung kapitbahay mo sa iyo. So yun ang setback o easement na tinatawag. So katulad nito, yung land, no? Yung lupa. Yung lupa kasi, yung boundary niyan, kumbaga yung pinaka tinatawag na hangganan ng iyong property, ay nilalagay niya ng lot monument. Sa Tagalog, ito yung tinatawag na muhon. Yan yung narinig natin sa mga nanay natin, tatay natin na, ito yung muhon natin, ay hanggang dito yung property natin, daddy, hanggang dito lang tayo kailangan magbakod. So yun, meron kasi tayo ibang DST na gano'n, yung hanggang saan lang yung bakod, gano'ng kataas. So yun yung tinatawag na lot monument sa English, sa Tagalog, mas kilala ito sa muhon. So yan yung muhon, no? Yung pinaka-property line niya, pag pinagdugtong-dugtong mo yan, normally, syempre, regular cut ng isang lote is 4 na sides, no? At 4 na corners. So yung apat ang muhon niyan. So doon is ang gumagawa niyan is yung mga geodetic engineer na tinatawag. So bago i-develop ang isang subdivision, kung mag-hire sila or meron silang in-house geodetic engineer to do the surveying, no, nung lupa para makuha natin yan. So yung nasa loob niyan, yan yung tinatawag na natin, yung property natin. Tapos yung mga linya naman na pinagdugtong-dugtong lahat ng mga muhon, yung hangganan, that's called property line. So ito yung pinaka-lote natin, yung pinaka sa harap, yung malapit sa kalsada, ito yung tinatawag naman na lot frontage yan, mga bonus yan, ha. So setback tsaka easement yung nilagay natin, pero meron din tayong mga ibang definitions pa na malalaman ngayon. So lot frontage is yung pinaka lupa mo na adjacent. Ibig sabihin adjacent is parallel, no? Parallel, ibig sabihin yan ay ito yung road, ito yung kalsada, ito yung lupa mo, ito yung tinatawag na frontage, yung pinakaunahan, kaya ang front, no, frontage. So ano yun? Muhon, yun yung lot monument, yung 4 na corners, no, yung hangganan. Ang tawag naman din sa pag pinagdugtong-dugtong na yon, pag naisarado na yun na gano'n, yun yung tinatawag na property line. Tapos yung frontage naman, yun yung nandun sa road lot. So yung house naman, kadalasan tinatawag din nila na floor area. Yung iba tawag dyan building footprint, di ba? Yung pinaka footprint, kaya yung pinaglalakaran, yung pwede malakaran sa loob. Ito naman yung building line, yung hangganan ng iyong bahay. So, ito na yung tinatawag na setback. Ayun, doon pala lumabas si setback. Yung hangganan ng structure, no, yung pinakabahay mo, yung wall, no, yung wall sa labas, hanggang doon sa property line, yung sa hangganan naman ng lote mo. So, yung hangganan ng bahay hanggang sa hangganan ng lote, yun yung distance, no, yun yung tinatawag na easement, ayan, or setback. Ibig sabihin naka-setback siya, no, naka-atras siyang gano'n. Bakit ba may mga setback? Kasi, merong rules kasi, no, sa real estate law, meron yung tinatawag na na setback and easement. So normally yun, nung araw kasi pag socialized housing, yung mga low cost na tinatawag, no, 1.5, 1 meters, ganun lang noon. Pero syempre nung nagkaroon ng need para dun sa mga middle market, yung medyo mas malalaki na, like ito, no, single detached. Ang single detached kasi nasa gitna yung bahay, no, ng lote. Normal yan, ang normal na nakagawian, no, na standard, ang pinaka easement or setback niyan from the property line is sa harap,
3 meters, no, galing sa kalsada and gutter, 3 meters nakaatras yung bahay. Tapos sa gilid, since single detached siya, no, sa dalawang gilid, that's 2 meters. So more or less mga ganito yan. Yan! Basta ito. Dalawang ganito. Yan, hindi kita sa camera. So yun, 2 meters. 2 meters sa gilid, 2 meters sa gilid, 2 meters sa likod, at sa harap 3 meters. Yung 3 meters, minsan kasi hindi naiintindihan ng mga iba nating kabayan yun, hindi niya ma-picture out kung gaano kalayo yung 3 meters o gaano kahaba. Normally kasi ang based on facts, no, ang isang taxi na lang, no, like Toyota Corolla, no, yung mga ganun, no, yung mga sedan, that's 2.8 meters normally yung isang sasakyan. So parang naiisip na nila na ibig sabihin kung 3 meters, kasya yung sasakyan ko. Yes, so kadalasan talaga pag single detached yan, kasya at least ang isang kotse. So one car garage yan, no, so pwede siyang maglagay ng isang carport. Kaya pala yun pala yung yung measurement. Naka-atras yung bahay ng 3 meters, 2 meters sa gilid, 2 meters sa likod, kasi yung 3 meters sa harap, pag ginilid mong ganon, is kasya yung sasakyan. Yan yung typical sa detached homes. Ito naman yung easement or setback sa isang single attached homes. Ito yung may mga firewall, di ba? Ito yung mga Danesa, Bernice, Caroline, Lubina nga nung araw, yung iba natin mga Iris din, minsan may mga firewall. No? So dito naman, since may firewall siya, yung bahay, mapapansin nyo, ayan, no? Nakadikit dun sa property line. It's allowed, no? It's allowed, pero meron yan firewall to minimize yung yung cost ng damage sa ibang bahay kung sakali magkaroon man ng sunog. So yan, may firewall yan. Nakasarado siya, hindi pwede maglagay ng bintana diyan, no? So ito, since tatlong sides na lang ang free, ganun din sa harap, 3 meters, 2 meters sa gilid, 2 meters sa likod. Para more or less kasya pa rin yung sasakyan. Normally nagkakasya ang sasakyan sa mga 75, 80, 88 pataas na mga na lote. Kasi pag mga Danesa, normally pag 60 yan, 54, hindi kasya yung sasakyan talaga. Pag mga Bernice, Caroline sa 60, may possibility pa. Yun. Ito naman yung sa townhouse naman. Since may townhouse tayo, yung 6 in a cluster. Ang tawag ko nga dito actually is cluster homes. Maganda siya pa sa pakinggan, no? Kaysa sa townhouse. Pero townhouse is the normal and standard naman na tawag. So, sa isang typical cluster home, so townhomes, yung 6, no? 6 is kadalasan, no? 6. Meron tayong tinatawag din na easement pa rin, syempre. Yung sa mga end unit, syempre iba yon. Para siyang single attached, no? Parang naka-firewall din. So, may 3 meters siya sa harap, may 2 meters sa gilid, may 2 meters sa likod. Pag inner unit naman, meron siyang 3 meters sa harap, kasi wala na siyang sides, no? Dahil naka-firewall nga siya parehas, no? Both sides. 3 meters, tapos 2 meters sa likod. May space pa rin naman, kaya yun naman, yung mga nakakuha ng mga townhomes, it's still okay. For a starter, family, maganda na rin yan, kasi may space pa naman sa harap, makapagtanim-tanim pa rin kayo. And sa likod, makapaglaba-laba pa, at makapagsampay, siyempre. At barbecue, pwede ka pa mag-barbecue doon, may service area ka pa. So yun ang tinatawag, ang setback o easement. Kaya pala yung iba, yung pag ganun-ganun pa, no? Parang ganito yan, ganito. Para may idea kayo mga katipuneros, para let's say pag may nagtanong siya, hindi niya talaga ma-picture out, hindi siya hindi siya masyado nakakintindi masyado ng mga figures. May mga tao kasi na visual talaga, gusto niya nakikita niya. Pagka sinabing 2 meters po ang hangganan niyan, ma'am, dun sa galing sa bahay mo hanggang doon sa property line mo. So, magganyan ka. More or less po. Lagi may more or less. Kasi may iba-ibang haba ng kamay natin. May sa mga medyo maiksi, mga cute, no? Medyo mahahaba naman. So, iba-iba rin. So, more or less 2 meters is ganyan. More or less 2 meters. Para ma-idea siya, maluwag pa naman pala, makakadaan pa ako, makakapaglagay pa ako ng mga bisikleta o whatever, no? Makakapag-garden pa ako. Yun naman ang importante na nabivisualize niya. So, automatic, ang 3 meters niya, 2.5, no? So, isang ganyan, tsaka isa pang ganun, more or less, no? So, yun mga katipuneros, I hope it would help us when we discuss para at least mas madali siyang i-discuss sa ating mga kliyente. So, yun po ang DST-49. Simple lang siya, yung tinatawag na setback o easement. So, yan, hanggang sa muli, marami pa tayong mga darating mga DST. So, maraming salamat po uli sa mga nakikinig. Sana po yung nakatulog ito. Ito muli ang inyong Nico, DJ, VJ pa, Double D.